Good morning, balingin nga po ay binukod po natin yung mga anak nito dahil ito po ay ating liliguan. Ayan. Dahil kahapon nakita ko po na hapon po itong inahin dahil sobrang init dito. Ay kaya nag-decide po ako ngayong umaga na liguan po ito. Pero kapag ako po ay nagliligo, unang ligo pa lang po ng inahin na ito. Ngayon po ay 12 days pa lang. Kaya ginawa ko po ay ito po ay aking niliguan dahil na pong hapo po. At ibinukod ko po yung mga biik dito. At nilagay ko muna po yung mga biik nila dito. Yan. Dito ko muna ibinukod dahil kapag ka po pinaliguan natin yung inahin at nabasa po ang mga biik ay magiging dahilan po ng pagtatai nila. Kaya ang ginawa po natin ay atin po muna ibinukod. So bali ang gagawin natin diyan ay liliguan natin ng liliguan. Ibig ko sabihin, huwag yung liliguan ng alangan. Dadamihan nyo lang ang ligo. Ito po ay basta yung basang-basa na makakasingaw na po yung kanyang init. Dahil kapag kaalangan po ang ligo nito, ang init, ay possible na maging dahilan po ng pagtatai po ng mga biik dahil hindi po makakasingaw ang init. Dapat po ay singaw na singaw ang init. Tapos, saka po natin ilalagay, babalik dito kapag po tuyo na ang pen at ang inahin. Huwag niyo pong liliguan ng alangan. Ang pagliligo po diyan ay basang-basa. Tapos ibabalik naman natin kapag tuyo na ang inahin at tuyo na rin ang pen. So ito ay lalagyan po natin ng sasabunan po natin. Mas maganda po yung may sabon para tanggal po yung bakterya kasi ngayon po ay 12 days na po na siya ay nakakapanganak. So bali ako po ay hindi ko po kinasanayan na nagpapaligo ng inahin. Pero dahil sa sitwasyon na ganito, depende po yun sa sitwasyon. Kapag po ganito ang sitwasyon, ay kinakailangan po natin na liguan dahil nahahapo at sobrang init. Kaya pagka tayo nagpaligo naman yan, ay yan po ay ating babasain ng basang-basa para lumamig yung katawan niya. Para hindi po madede ng kanyang mga biik. So ganyan po ang aking kinasanayan. At kapag po ako ay nagliligo, ay kataasan po na 2 beses lamang po sa loob ng 1 buwan. Bali, 2 beses lamang siya maliliguan. Depende po yun. Kapag taglamig, talagang hindi po ako nagliligo. Kita niyo naman po at mga hindi naman po nagtatai yung ating mga biik. Yun po kasi ang nagiging cost ng ng pagtatai. So, ganun po. Marami po nagtatanong kung pwede daw pong liguan ng mga biik. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na hindi pwedeng liguan kasi depende po yun sa panahon. Pag ang panahon sa inyo ay malamig at hindi naman tag-init, huwag niyo po paliguan kasi nagiging prone po sa pagtatae. Kasi unang-una, kapag po basa ang pen, nagiging active po yung bakterya. Mas nagiging active po ang bakterya katulad po pagka tag-ulan. Kita niyo po, tag-ulan, marami po nagtatae na baboy. Pero pagka ganito po na tag-init naman, tag-araw, hinahapo yung mga biik natin. Kita natin kung kailangan po liguan kaya pinapaliguan po natin yan. Kaya lang hindi po malimit. Yan. Paunti-unti lang po. Huwag yung bababa din. Maya-maya naman po ay ano na, tuyo na sila. At saka yung pong flooring natin dapat po ay lampasan. Huwag yung pong babasain yung semento na yun kasi iinumin po nila yan. Dito natin liguan sa parte na mahuhulog yung tubig para hindi po nila mainom. Kasi kapag nainom nila at madumi, doon po magkakaroon ng problema dahil doon po magtatay yung ating mga biik. Masama po liguan kapag mayat maya. Pero paliguan naman natin paminsan-minsan kahit mga once a week laang. Pero depende po yun sa depende yun sa panahon. Pag tag-init lamang natin liliguan, pag mainit lang. Pero hanggat maaari, huwag yung liguan. Pero kung makikita nyo, depende, katulad dito, siksikan. Lagi ng hapong-hapo sila at laging parang uhaw na uhaw. So pwede po natin basain sila para lang lumamig yung kanilang katawan. Pero hanggat maaari, huwag nyo pong liguan kasi baka maging dahilan ng pagtatae.